Okay, magandang umaga po sa bawat isa and welcome. And I hope and pray na you come to church to learn because ang church po, especially ako po, I don't entertain. Man. And we don't entertain. Church is not entertainment. Yeah. Sa maraming simbahan po, as you observe right now, even Baptist Church, they are for entertainment, for motivation, inspiration. No, that's not a biblical church. Man. And I hope this morning you come to learn the Word of God. Napunta kayo dito, hindi dahil sa ibang motibo, kundi para pakinggan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Open your Bible in Hebrews 11, in verse number 27 and 28. I'm going to read those two verses and sundan nyo na lamang ako sa inyong pong mga Bible. Hebrews chapter 11, verses 27 to 28. The Bible says, by faith, Moses forsook Egypt, not fearing the wrath of the king or the Pharaoh, for he endured as seeing him who is invisible. Verse 28, through faith, he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa kalayaan at pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang makapag-aral po na inyong pong salita. Alam namin sa ibang lugar, sa ibang persecuted countries, they don't have privileges that like we have right now to open the Word of God, but we appreciate and thank you for this privilege and liberty that we have. And we pray na this morning, kausapin niyo kami ng inyong pong salita. Higit sa lahat, maunawaan namin ang right interpretation at mai-apply po namin ito sa aming pong mga buhay. And we pray din naman na sa aming kalagitnaan ay meron pong hindi ligtas, kayo Ama magpaunawa ng ginawa ng Panginoong Kristo para sa kanilang buhay. We pray na kaawaan niyo kami kabagan. In Jesus' name we pray. Amen. Now, we are in Hebrews, in the book of Hebrews, kung saan pinag-aaralan po natin ano ba yung layunin o bakit sinulat ni Pablo ang book of Hebrews. So we understand na ito ang recipient po ng book of Hebrews ay sinulatan po niya yung mga Hudyo na may tendency bumalik sa dati nilang pananampalataya. In Hebrews chapter 11, we come sa part na diniscuss ni Paul ang pananampalataya. And he used the Old Testament saints to identify what is faith. At nakita na natin po yung faith ni Abel, ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, ni Joseph. And we are in the part kung saan binabanggit ni Paul ang faith ni Moses. Last week, nakita natin yung faith ng parents ni Moses, kung paano sa pamamagitan ng pananampalataya, itinago at iningatan ng mga magulang ni Moses nung siya'y baby pa. And nakita natin last week na sa pamamagitan din ng pananampalataya, tinanggihan ni Moses na tawagin siyang anak ng Pharaoh's daughter. Kundi pinili niya na mag-suffer kasama ang mga tao, mga kababayan niya, at pinili niya ang reproach ni Kristo na masigit kaysa sa yaman ng Egypt. Nagawa niya yun sa pamamagitan ng pananampalataya. And today, as continuation of Moses' faith, there are two things that Moses did in verse 27 and 28. Una, by faith he forsook Egypt, and by faith he kept the Passover. Now, in verse 27, makikita natin dito that Moses, by faith, forsook Egypt, meaning ng forsook ay iniwanan, to depart or leave. Sa pamamagitan ng pananampalataya, iniwan ni Moses ang Egypt. Now, ano ba yung Egypt that time? Ang Egypt po ay advanced civilization. Napaka-popular, napaka-tanyag, napaka-modern ang Egypt. At nakita natin in previous verses, napakayaman po ang bansang Egypt. At sa pamamagitan ng pananampalataya, he left Egypt. Now, ang question, some said that yung departing from Egypt ni Moses, some said that this is the first time in which Moses forsook Egypt when he fled into Midian. Remember the life of Moses? Nung nakapatay si Moses ng Egyptian, umalis si Moses from Egypt to Midian. At sabi nila, itong verse nito, some commentators said, it's referring sa pagtakas. Pero hindi po. Remember, nung tumakas si Moses when he fled to Midian, he is afraid of the wrath of the Pharaoh.
na dahil sa pagpatay niya ng isang Egyptian, natatakot si Moses sa buhay niya na parusahan siya ng Egyptian government o ni Pharaoh. Pero dito, in verse 27, we see that when he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, of the Pharaoh. So, ito pong departing ni Moses from Egypt, it's not preparing when he was 40 years old, when he went to Midian. It is referring to when the time that Moses this refers to the time when he left Egypt to lead the Israelites to the promised land. So yung departing or leaving ni Moses from Egypt, it doesn't repair. It's not repairing when he was 40 years old, when he fled to Midian, because that time he was afraid sa wrath ng Pharaoh. But this time, yung tinutukoy dito ni Paul na ginawa niya sa pamagitan ng pananampalataya, he forsook Egypt, is when the time he is leading the nation Israel to go to the promised land. Na ginawa ni Moses to depart from Egypt, to forsook Egypt with the nation Israel by faith. And here we see na, tingnan niyo po in Exodus 14, to illustrate yung hindi pagkatakot ni Moses sa galit ni Pharaoh. One instance that you can see in the previous chapter na hindi takot si Moses sa galit ni Pharaoh. Nung siya'y umalis at nagdesisyon na umalis kasama ang kanyang kababayan patungo sa promised land. In Exodus 14, verse 13, may request na basahin po natin ng sabay-sabay. Exodus 14, verse 13, ready? Read. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. And this is the part kung saan tatawid sila sa Red Sea, na sinasabi ni Moses, huwag kayong matakot. Fear not. And here, makikita natin na Moses forsook Egypt, and he didn't fear the wrath of the king. He didn't fear the wrath of the king. Now, tandaan niyo po, yung Pharaoh, yung galit ni Pharaoh, ang hindi niya po kinatakutan. Sino ba si Pharaoh? He is the most powerful person in Egypt. Sa pamagitan lamang ng salita ng Pharaoh, kayang mamatay ang bansang Israel. At that's the point nung hinabol nga ng Pharaoh ang bansang Israel, papatayin ang bansang Israel, pero hindi kinatakutan ni Moses yun. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the Pharaoh, the king. Now, alam niyo po ba, bilang mga Kristiyano, ang Egypt po is a picture of the Word. Egypt is the picture of the Word. And we have, as a Christian, to forsake the Word by faith. Tandaan niyo po, ang Bible po ay nagtuturo, kung ikaw ay Kristiyano, kailangan nating maging hiwalay sa mundo pong ito. At si Moses, nagawa niya ang humiwalay sa mundo sa bansang Egypt sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, ang question right now, how is your separation from the Word, Christian? How is your music? Is it separated from the Word? How is your entertainment? Ano yung mga pinapanood mo? Sino yung mga taong kinakasama mo? Kaibigan mo? Ang sabi po ng James 4:4, tingnan niyo po, James 4:4, James chapter 4 verse 4, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kung ikaw, Kristiyano, ay kaibigan ng mundo, kaaway mo ang Diyos. At ang sabi ng Bible, sabi ni James sa iyo, isa kang mangangalunya, ye adulterer and adulteresses. Now, how is your separated life, Christian? Pero si Moses,
nagawa niyang humiwalay sa Egypt, which is the picture of the world, to separate from it. How? By faith. Yung humiwalay ka sa mga kaibigan na hindi tama, mahirap siyang gawin, especially sa mga young people. Yung mga kaibigan mo na ang naibibigay lamang sa iyo ay kasalanan, mahirap na humiwalay sa mga kaibigan mo. Yung ikaw ay Kristiyano, titindig ka sa katotohanan na kailangan humiwalay sa mga maling tao, maling grupo, mahirap siya. Katulad ni Moses. Pero paano niya nagawa yun? At paano natin pwedeng gawin? Simply by faith. Right. Mm-hmm. Simply by faith. Amen. We can pursue the word. We can pursue Egypt of our time by faith. Amen. Right. Pero if we don't have faith, it's hardly to do. It's hard to obey God's word. Napakahirap na sundin ang Panginoon. At dito, makikita din natin as an application si Moses, hindi niya kinatakutan si Pharaoh. Hindi niya kinatakutan ang pinakamakapangyarihang tao nung panahon niya. And now, we have the tendency na mas katakutan ang tao kaysa ang ating Panginoon. Yeah. Mm-hmm. May mga desisyon tayo in life, as a Christian, we have decision in life na nagagawa nating gumawa ng isang bagay just because the fear of man. Just because the fear of man. Na hindi mo nagagawa ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo kasi takot ka sa sasabihin ng tao. Ano nang sasabihin ng aking mga kamag-anak, ng aking mga kaibigan, kung ako'y titindig sa katotohanan? Kung ako bilang young people ay mananamit ng modesty, anong sasabihin ng mga kaklase ko? And that's one factor why many Christians don't dress modestly. Fear of man. Fear of man. But Moses didn't fear Pharaoh. He did that by faith. Na nagawa niyang sundin ang Panginoon at kalimutan at talikuran ng Egypt, hindi niya kinatakutan ang galit ni Pharaoh sa pamagitan ng pananampalataya. Now you, Christian, if God is talking to you to do something that is right according to His Word, huwag mong katakutan ang ibang tao. Gawin mo siya ng mayroong pananampalataya. And in verse 27, Hebrews 11, not only that Moses forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, because he endured, meaning to be strong, steadfast, or patient. Moses endured as seeing Him who is invisible. Kaya pala nagawa ni Moses na talikuran ng Egypt because he endured. He is patient. He is strong. He is steadfast by keeping his eyes upon Him that is invisible. Upon the invisible God. Now, how is that possible, Brother RJ? Si Moses, nagawa niyang talikuran ang Egypt na may banta ng kanyang buhay. And by the way, that time, kaya pong patayin ni Pharaoh lahat ng kababayan ni Moses. At yun ang gusto niyang gawin, kaya nga hinabol ni Pharaoh ang Israelites. Pero hindi kinatakutan ni Moses, kundi tinalikuran niya ang bansang Egypt. At dito, nasabi ni Paul, because he is enduring. He endured. He is patient. He has endurance. At alam niyo ba bilang mga Kristiyano, endurance is necessary for us. May mga pagkakataon na ilalagay ka ng Panginoon sa gitna ng pangyayari na ikaw ay mangangailangan, ikaw ay susubukin ng iyong pananampalataya, ikaw ay bibigyan ng karamdaman or whatever, na gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng patience or endurance. At dito, makikita natin, Moses has endured.
yung threat ng buhay niya, yung trials and suffering na pwede niyang maranasan, nagawa niya yun sa pamamagitan ng pananampalataya. And by what way? Moses kept his eyes to see God, who is invisible. Na ang tanong, paano ba natin makikita ang Diyos na hindi nakikita? Paano mo bilang Kristiyano, katulad ni Moses, na kaya mong makita ang Diyos na invisible? How can you see God who is invisible? Ang sabi po ng Colossians 1:15, the Lord Jesus Christ is the image of the invisible God. Meaning, kung si Jesus po nung nagkatawang tao po siya po yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. And in our time right now, Peter encouraged us in 2 Peter 3:18 to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung ikaw bilang mananampalataya ay lalago sa pagkaalam sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Word of God, you can see God who is invisible. At doon magkakaroon ka ng pananampalataya, faith coming by hearing, and hearing by the Word of God. At yan ang meron si Moses. Hindi nakikita ni Moses ang threat ng buhay, hindi nakikita ni Moses ang powerful Pharaoh, hindi niya nakikita yon, kundi nakikita niya ang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat at may control lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. He see God who is invisible. We see Him. At going back in the definition of faith, we know na that faith is the evidence of things not seen. Meaning, for Moses, he knows and he see God by faith who is invisible. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita ni Moses ang Panginoon na invisible, na hindi mo siya nakikita. And ang tanong right now, Christian, paano mo nakikita ang Panginoon sa pangyayari ng buhay mo? Paano mo nakikita ang Panginoon sa gitna ng karamdaman? Paano mo nakikita? Kasi ang tendency natin bilang tao, not only Christian, tayo, nakikita natin yung sitwasyon natin. Nakikita ang kahinaan natin, nakikita natin ang karamdaman natin, nakikita natin ang kakulangan natin. We see that. Pero hindi ganan si Moses. Ang perspective niya ay hindi sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging not eloquent speaker, sa kanyang kahinaan, nakikita niya ang Diyos na hindi nakikita. Now, in your circumstances that you experience right now, Christian, we all have that. We all have needs, problems, diseases. How can you see God who is invisible? That's the question. Nakikita mo ba na kayang gawin ng Panginoon na ma-resolve ang iyong problema? Na ginugusto lamang ng Panginoon na mag-endure ka dyan sa pamamagitan ng trials? Na hinahayaan ng Panginoon na maranasan mo ang isang pagsubok ng buhay upang mag-endure ka? At ang sabi ng Bible, according sa, tingnan niyo po ang James chapter 1, my brethren, James chapter 1 verse 2 and 3, my brethren, James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation or trials or sufferings, knowing this, that the trying of your faith worketh patience or endurance. Na hinahayaan ng Panginoon na maranasan mo ang pagsubok ng buhay, ang pangangailangan, the trials, the weaknesses, so that the trying of your faith worketh patience or endurance. Na sa pamamagitan nito, you can see God who is invisible. And that's the challenge right now sa ating Christians. Sa lahat ng pangyayari, in every circumstances that we have in life, we can see God in our life. Kung ikaw ay merong pangangailangan, if you know the teaching of Christ, na huwag isipin ang pangangailangan,
And few years back, this is the challenge sa akin, sa amin bilang pamilya. Merong matinding pangangailangan, pero I see I see God's rebuke sa akin kasi ang tendency ko, katulad ako ng mga Gentiles na iniisip kung paano yung kakainin namin at dadamitin namin. I see that I violated ang teaching ng Panginoon na huwag tularan ang ginagawa ng mga hintil, na ang kanilang pag-iisip ay yung pangangailangan lamang, kundi unahin ang pagsaliksik sa kaharian ng Diyos. Now, how do you see God in your circumstances? He is invisible. Hindi siya madaling makita. Ang first thing na nakikita natin by nature, mahina ako. Kulang ako. Katulad ni Moses, nung una siyang tinawag ng Panginoon. Hindi ko kaya ito, Panginoon. Pero si Moses, he was able to pursue Egypt. He endured because he see God who is invisible. You see God who is invisible. Verse number 28, Hebrews 11. Hebrews 11:28. Sabi po dito, through faith or by faith, Moses kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Now, by faith, Moses kept or celebrate the Passover. Now, ito po, kung titingnan niyo po yung, later on, titingnan natin ang Exodus 12, we know the story na ang Passover po, ito po yung occasion of the Israelites' deliverance from Egypt. Passover is the occasion of Israelite deliverance from Egypt, kung saan yung Passover lamb ay pinatay, kung saan yung dugo ng Passover lamb ay in-apply ng mga Israelites sa hamba ng kanilang mga pinto, doorpost and lintel, kung saan yung flesh ng Passover lamb ay kinain ng bawat pamilya na nasa loob ng tahanan according sa instruction ng Panginoon, at kung saan ang Panginoon nung gabi ng Passover ay bumisita sa Egypt, at kung merong makita ang Panginoon na dugo sa pinto ng bahay, ay hilalagpasan ng Panginoon. It is the time when the Lord passed over Israel because of the blood when He went out and destroyed the firstborn of each Egyptian family. Tingnan natin ang Exodus 12 as a cross-reference po ng event na to. Exodus 12, you can see that from verse 13 to 23, pero basahin lang natin po yung verse 21 to 23. Exodus 12, verse 21 to 23. Ready? Read. Then Moses called for all the elders of Israel and said to them, draw out and take you a lamb according to your families, and heal the Passover. And you shall take a bunch of hyssop and And dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning. For the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he seeth the blood on the lintel and on the side posts, the Lord will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come into your houses to smite you. Smite you. Now, in the early chapter of verse 12, doon niyo po makikita yung instruction of God to Moses. Moses, I'm going to kill all the firstborn in the land of Egypt. And this is the way you can survive that destruction. Na kung ikaw, simpleng tao, titingnan mo, it's nonsense. It's nonsense to kill an animal and to put it in the doorpost to survive. But no. By faith, on the instruction of God, Moses kept the Passover. Even in the human perspective, it's nonsense, Panginoon. It's nonsense. Na sa pamagitan lamang ng dugo, hindi mamamatay ang aming pamilya. Pero no. Sabi ni Paul, when God gave
the instruction to Moses to keep the Passover, Moses did that by faith. Meaning, faith on the instruction word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At dito makikita natin na sa pamagitan ng pananampalataya, ginawa ni Moses ang Passover. He instituted the first Passover. Now, nakita na natin na merong pinatay na lamb, tupa, na ang ginawa po ng bansang Israel, dahil ikasampung salot na ng Diyos sa bansang Ehipto, ang sabi ng Panginoon, Moses, sa gabing ito, dadalaw ako sa buong Egypt at lahat ng panganay ay papatayin ko. Ang ginawa at ganito ang gagawin mo, Moses. Kukuha kayo ng tupa na walang blemish, walang kapula-pula. Hindi ka pwedeng kumuha ng pilay, bulag na tupa. Dapat maayos na tupa. Papatayin nyo to at yung dugo ay ipapahid nyo sa hamba ng pinto. At ako ay dadalaw ng gabing iyon at kung walang dugo sa pintong iyon ay mamamatay yung panganay. At yan po yung Passover. Now, alam niyo po ba mga kaibigan, na yan po ay typology ng ating Panginoong Kristo. Now, yung firstborn, yung mga panganay na namatay ng mga Egyptian po, yan po ay sinisignify ang God's judgment for all sinners. Now, kung titingnan natin po, parang napaka cruel naman ang ginawa ng Panginoon. No. That's the judgment of God sa kasalanan po. Kung titingnan natin po na ang bawat tao po sa mundong ito, dahil po sa ating pong kasalanan, tayo po ay makakaranas po ng judgment po ng Panginoon sa isang dagat-dagatang apoy. And that's more cruel. Cruel na mararanasan po. Yung pagkakamatay po ng mga panganay, ng mga Egyptian, that signifies God's judgment of sin. Na hindi po baliwala sa Panginoon ang kasalanan. Ang problema po sa ating mundo ngayon, ang kasalanan po ay parang maliit na bagay na lamang. Right now, in the Philippine culture, na kahit hindi kasal, ay pwedeng magsama. Accepted na siya. It's a norm right now. Minamaliit nila ang kasalanan na yun. Pero sa Panginoon po, hindi po yun maliit. Na kung titingnan lang natin po ang judgment na nakapalakip sa kasalanan po natin, doon mo makikita po ng maraming tao, pag sila ay nasa dagat-dagatang apoy na hindi maliit ang kasalanan sa harapan ng Panginoon. And that's the picture po ng pagkakamatay ng mga panganay. Yung pong Passover lamb na pinatay ng mga Israelite, it typifies or signifies the Lord Jesus Christ. According po sa John 1:29, Jesus Christ is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Yung pong mga tupa na pinaslang ng mga Israelite, yan po ay nagpapakita na ang Panginoong Kristo po ang kordero po ng Diyos, ang tupa ng Panginoon na mag-aalis po ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ipinapakita po niyan yung substitutionary sacrifice ng Panginoong Kristo. Yung tupa po na without blemish speaks po ng sinlessness of the Lord Jesus Christ. Nung ang Panginoong Kristo po ay napako po sa krus, inako po niya yung kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Na dapat tayo po ang mapako, dapat tayo po ang mamatay dahil tayo po ang nagkasala. Pero dahil po sa pag-ibig po ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang yung bugtong niyang anak na si Jesus, ang maging kapalit po natin na parusahan niya sa krus ng Kalbaryo. Kung yung katotohanan na yan ay baliwala sa iyo, I don't know how can you be saved pa. Just think about na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para maging kapalit na natin. Dapat tayo ang magbayad ng mga kasalanan natin, pero yung kanyang bugtong na anak ang ibinigay ng Diyos. Ang problema sa tao is we don't acknowledge that. We don't put our faith on the gospel. Pero yan po ang ipinapakita po ng Passover lang. Yung tupa na walang the lamb
that these Israelites killed, they are just innocent lang. Katulad po ng ating Panginoong Kristo. He is the Lamb na dapat sila ang makaranas ng kamatayan nung gabi na yun, pero yung tupa ang nakaranas ng kamatayan. It pictures Calvary, na kung paano si Jesus Christ ang namatay para sa ating mga kasalanan. Yung act po, yung lamb's death and blood typify Christ's atonement on Calvary, meaning yung pong pagkamatay ng tupa at yung dugo ng tupa, sinisignify po nyo yung pong atonement ng ating Panginoong Kristo, meaning there's no other salvation. Kung merong isang Hudyo doon na nagsabi na wait, pwede ba na hindi ko ilagay yung dugo sa doorpost? Patayin ko lamang yung tupa? No. Mamamatay po yung panganay ng tahanan na yun. The same thing po in our time. Ang tanging isa lamang po ang paraan ng kaligtasan. Ang mundo po natin ngayon, they are very confused. There are many ways to go to God. No. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. Walang sino man po ang makakapunta sa Diyos Ama sa pamamagitan, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kung right now, ngayong kaibigan, pinipilit mo na maging mabuti sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, sa pagsisimba. Walang masama po sa pagsisimba, pero kung yun ang dahilan mo para matanggal ang iyong guiltiness, yung guilt sa harapan ng Diyos, it doesn't work. Ang tanging paraan po na malinis po ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon ay ang kamatayan at ang dugo po ni Kristo. Katulad po ng ginawa ng bansang Israel. Now what if yung pong application of blood to the door for each house signifies the sinner's faith in Christ. Yung the very act na merong Israelites na pumatay ng tupa at ipinahid sa hamba ng pinto, it signifies their faith. They put their faith sa instruction ni Moses na galing po sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Na kung merong Hudyo doon na hindi naniwala at hindi ginawa yun, patay ang kanyang panganay. At the same thing sa ating pong panahon, right now, napakaliwanag po ng instruction po ng Diyos kung paano ka pwedeng maligtas. Pero kung ito'y babaliwalain mo lamang, kung ito'y i-ignore mo lamang, kung ito'y sasaraduhan mo lamang ang iyong puso, ang iyong tenga sa salita ng Panginoon, you will see the destruction and judgment of God. It's just a matter of time. It's just a matter of time. At yung protection, the protection from the destroying angel, yung may mga tahanan po na nalagyanan ng dugo, nung gabi po na yon, there is a protection in their house. And it signifies the eternal security of the believers that who are in Christ. That's a blessing. Na pagdating ng judgment ng Panginoon, we don't worry hell right now. As a believer, we don't worry about the coming judgment of God. We don't worry about the tribulation. We don't worry about Antichrist. We don't worry to any judgment of God. Because we are inside the house kung saan merong dugo ng Passover na. The eternal security. What a blessing it is. Nang sabi ng Book of John, hindi lamang tayo nasa kamay ng Diyos Ama, nasa kamay din tayo ng Diyos Anak. At sinelyuhan pa tayo ng Diyos na Banal na Espiritu. That's how sure our salvation is. And yung eating, nung napatay na ang mga Passover lamb, yung gabi na yon, kinain po nila yung lamb. It symbolized the fellowship of each believer with Christ after salvation. That's the fellowship. And by the way, kung mababasa niyo po yung Exodus 12, meron pong bitter herb na kasama yung bawat Passover lamb. It signifies yung fellowship natin kay Jesus Christ, may trials and suffering na kasama. Bitter herb. Bakit isinama ng Panginoon yung bitter herb sa Passover na? That signifies our fellowship with Christ, na included in suffering. Pero that's the Passover na. Just think about na, humanly speaking, it's nonsense. Pwede sigurong sabihin ni Moses sa Panginoon,
Panginoon, it's nonsense. It's just the same thing sa ating panahon. Ang mga tao po right now, That's right. they think that what we are saying right now is nonsense. Yep. But Moses is different. By faith, through faith, he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Now, mabuting balita po sa mga kaibigan natin na ang Panginoon po ay patuloy pa rin nag-iimbita na habang may buhay ka, kaibigan, habang buhay ka, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi sa iyong mga kasalanan. Dahil kaibigan, ang kasalanan po ay merong kabayaran. Sa paningin ng tao, maliit ang kasalanan. Pero sa paningin po ng Diyos, hindi po maliit ang kasalanan. Ang bawat tao po na pinapanganak sa mundo pong ito, kung wala ang Panginoong Kristo sa kanyang buhay, ang kamatayan po niya ay pintuan sa impyerno. At ayaw na maranasan ng Diyos sa iyo yan, kaibigan. Habang may pagkakataon pa, kaibigan, pwede kang magsisi sa iyong mga kasalanan. Talikuran ang maling paniniwala, maling relihiyon, maling paniniwala, at tanggapin ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at yung tagapagligtas. So, yan po ang napakagandang mensahe po ng Panginoon. Na kahit kung right now, even right now, pwede mong tanggapin, kaibigan, ang imbitasyon ng kaligtasan. It's such a blessing po na hindi ka na nagwo-worry ng judgment ng Panginoon. Probably, nung time nung Passover, naririnig ng mga Israelites yung iyakan ng bawat pamilya. But they are safe in the house. At ganun din po. Ang mundo po natin, isang katotohanan po sa kalalagayan ng tao. Tingnan niyo po ito mga kaibigan. Ang mga tao po takot sa kamatayan. Pag meron kamag-anak na namatay, yes, malungkot siya. Pero ang Kristiyano po, especially kung ang Kristiyano ang mamatay, there's a difference. Dahil ang tao po na wala kay Kristo, pag inabot siya ng kamatayan, yan po ang katapusan ng ligaya niya at ginhawa. Ang sabi po ng Bible, ang impyerno po ay lugar ng sigaw at ng pagngingit-ngit ng ngipin. Yung pong pagngingit-ngit ng ngipin, yung gnashing of teeth, yun po ay resulta ng tindi ng sakit at hirap sa impyerno. At yan po ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero ang mabuting balita, kaibigan, tulad ng binabanggit ko po kanina, pwede kang makatakas nun. Kung sasampalataya, kung magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, maling relihiyon, maling paniniwala, magsisisi ka sa iyong self-righteousness, at mananampalataya ka na si Jesucristo ay namatay sa iyong mga kasalanan, inilibing at nabuhay namang muli according sa kasulatan. That's right. It could happen today, pero kung i-reject mo siya, it's up to you. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong salita. In Jesus' name we pray, Amen. Pikot natin ang ating ulo, pikot natin ang ating mga mata.